Yan! Magandang gabi pong muli sa bawat isa at nandito na naman tayong muli sa ating programa. Yun. Dito lang yan sa Kapihan at Chikahan sa CGBC 2021. Hindi ako nagkakamali ha? Wala pagkakamali. At ito pong inyong likod na si George. At ako naman po ang inyong kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, si Pastor Benji Espanyo. Makikisika na naman po tayo sa ating mga programang ito at makikipagtalakayan tayo sa ating mga conversation about sa mga tanungan, kulitan sa ating mga viewers na yan. Talagang grabe iba talaga yung mga viewers, pinaghahandaan talaga yung ating show dito sa ating Kapihan. Every evening talagang ultimo mismong tawag doon, Quezon City, Batangas, talagang nanonood ang ating mga viewers ngayon at hinahanap nila tayo. At kanila rin mapapanood mamaya yung ating Share Your Story at talagang nakaka-bless talaga yung mag-share sa atin. Yes, sa atin dito sa ating Share Your Story. Kaya patuloy po ninyong abangan yan mamaya at wag po kayong aalis. Yeah, talagang iba magkape muna tayo pas. Okay. Ito naman na natin ha. Yan, okay. Sarap ha. Yan po, meron po kaming road to 1,000 likes na po, YouTube and Facebook. Talagang dumarami yung mga tumatangkilik sa ating programa, Brother George. At magpapasalamat tayo dyan sa mga kaibigan natin, mga kasamahan natin, at mga kababayan natin na patuloy na tumututok sa ating programa, Brother George. Live tayo dyan via CGBC TV Ministry. Yan. Okay, patuloy po nating i-patronize yan, patuloy po nating subaybayan, and we believe na patuloy kayong mabe-bless. Talagang itong 2021 talagang alam ko maganda ang pasok ng taon sa atin. Bagamat yung mga struggle na yan, wala never yung mga mind pandemic na yan. Never mind. Pero yung mismo ang hinahanap namin, yung biyaya ng Panginoon sa atin. Amen. Iba talaga yung wala biyaya. Wala tayong ibang layunin, kundi ang maipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Grabe talagang iba talaga yung ang isipan talaga ng tao ang gusto yung makakuha lang ng something na may mamakuha lang masisiya na siya roon. Pero may mas higit pa tayong na dapat makuha talaga. Dumating sa kanila. Dumating din sa kanila. Lalo na sa mga viewers natin. Swerte kayo kasi... Swerte, mapalad kayo. Mapalad pala. Sorry for my term. Mapalad kayo kasi ang mga manonood talagang may kaligtasan din. Yun yung regalo at may mga something na talagang may... Marireceive. Hindi lang bagay. Kundi ang mga kaalaman patungkol sa Panginoon. Amen. Yun yung matinding kinakailangan ma-receive talaga ng mga viewers natin. Tama. So, kaya Brother George, sa pagpapatuloy natin, para po sa ating sponsorship and donation, please text and call sa 0956-186-5875. Ayun, First GCash account number is 0956-186-5875. Meron po tayong bagong dating na sponsor na naman to. Sponsor ulit. Talagang walang tigil na pagbigay ng ating mga viewers na nanonood sa atin. Nakikitang kilig talaga. Ano ba laman yan, brother? Ang laman nito ay, hindi ko rin kasi naka-sealed. Open natin ha. Open the box. Okay, sige, wait lang. Open the supot. Maingay. Kasama ba to sa Kasama ba to sa mga show na to? Ayan, ilalaglag ko na kasi isang kamay lang. Ay! Ang sarap nito! Okay. Ito ay cookies. Ayun, count your blessing, home-baked cookies. Ito po yung napakasarap. Liligaya ka na.
masasarapan ka pa. Diba? Ibang klase ang ano. Ibang klase ang pagkakagawa niya. Oo, pagkakagawa nito. Ito'y masarap tikman to para sa mga kaping matatabang. Yun, Kaya pag magkakape... Yun! Ayan po. Siya po yung may-ari ng Pag Contour Blessing. magkakape kayo, Brother George, kontian na lang ninyo yung asukal. Asukal. Kasi, at saka kung dadamihan nyo asukal sa kape, huwag nyong haluin. So, makakatipid pa kayo, maliligayahan pa kayo. Maliligayahan pa kayo. At tataas pa ang inyong hyper. Talaga magiging masigla kayo. At saka masigla talaga dito. Matatagpuan lang yan dito sa Pintong Bato Street, San Nicolas 3, Bacoor, Cavite. Okay, Yung website niyan, Pas. Ang website po natin ay sa www.facebook.com/countyourblessingshomebake cookies. Yun, number po niyan ay kung gusto niyo kontakin siya by phone or cellphone, bahala na kayo kung gusto niyo tema na kung anong pag-contact diyan. Ayan sa 0966-4858-705. Yan. So, pwede po yan, Brother George, sa pagbi-business. Yan. Oo, sa pagbi-business. Pwede po kayo mag-franchise ng kanyang kanyang home bake. Oo, mag-sell. Mag-sell pala. Pwede kayo mag-sell or pwede rin kayo mag-order sa inyong sa kanyang yung contact number tsaka sa Facebook. Okay. Talagang makikita nyo talaga yung kanyang mga products. Talagang napakarami at napakasarap. Okay, So dapat ipatronize na po natin 'yan at maganda yung Brother George. Hindi lamang pang business, pwede rin pang regalo. Yes. Pwede rin sa pang-apihan natin yan. Oo, pang-merienda. Pang-merienda, pang-appetite. Pang-snack, pwede yan. Pampawala ng umay. Diyan. Oo. Siya talagang iyan ang makakapagpa-bluff ng ating kinain. Mga malalansa, mga kunuman. Ito makakapag-alis. Okay. Napakasarap. Nako, ayan pang isa. Nako, ayan ang gustong-gusto ko yung talagang ganyang mga mga ganyang mga products. Good Shepherd kaya Pastor Mijelmar Macnay, talagang stop, look and listen blessing promo. Talagang yung mga mga products na yan, ayan po yung mga karne. Karne ba yan? May pa-taste test siya pero pasensya na, Pastor, kasi hindi nakapunta dahil busy kanina. Ang daming puno ang aking slot doon sa pagkuha ng sa next week. Pwede siguro kung ma-pick up yan bago tawag doon. Bago kinabukasan siguro. Yun, alam mo, Brother George, ayan pa ang Good Shepherd, We are, ayun, yung mga papeles na, yan po, legit po yan. Legit na, Opo, napakasarap po yan, native meat po yan. Talagang pagkatinikman nyo po yan, anak ko, hindi nyo aalisan yan. Ibang klase yung lasap ng matitikman nyo dyan. Yan po yung pag kinain mo ngayon, yung lasa niyan, nako, mahahabol-habol mo dahil meron ako na tawag doon, na saksiyan niya talagang natikman mo na rin. Natikman ko rin talagang yung aking anak yun ang gustong sabi niya, yung batutay na tinatawag na native meat. Okay. Parang ginawa siyang langgunisa pero batutay tawag niya. Ayun. Sabi niya, batutay, luto pa yun. Talagang inano niya. Talagang ginagawa niyang appetite sa pagkain niya. So, masarapan ang anak mo, ha? Masarap talaga. Talagang ibang klase yung lasa. Timpla niya doon sa pagkakatimpla. So, napakasarap nito. Talagang napakamalasa niya. Yes. Pwede rin kayo mag-business. Kontakin nyo lang yung tawag doon, yung kanyang number at saka yung kanyang website. Si kay Pastor Macnay at diyan po sa GCash account. Sa GCash at saka sa BDO, pwede kayo pumunta sa Lalamove, ayun, Ayun po yung contact number diyan, hindi ko makita masyado sa Pero nakikita niyo naman yung contact number, pwede niyo pong print screen. Yan, i-print screen natin para makita niyo. Ayan po. Pastor Macnay, okay, dapat i-promote natin yan next kasi week po namin kukunin yung yung mismong nyo. Kailangan po natin dalawa na ba kasi hindi namin nakuha ngayon. Siguro magpapatong yan ng isa pa. Joke lang Talaga. Biro lang pero 3-4 na yan sigurado. Hindi pala. Isa lang. Ito lang test naman ang gagawin natin. Okay. So sa ating mga mga products at may mga sponsor, pwede po kayong
pwede po kayong pumunta. Okay. At magpa-inform sa amin para bigay kami ng information para sa ating mga manonood. Yung mga manonood ay sigurado, pumili ka na kung saan ang gusto mo. Ayun. Ano na? Ayan, ang mga may-ari ng mga business niyan talagang Kristiyano at talagang pinag-isipan yan, talagang sigurado. Wisdom ang ginamit nila. Ayun, so kaya patuloy natin yung suportahan. Dahil unang-una mga kapatiran po natin yung mga nagbi-business. At lalo na si Pastor Macney, isa sa mga kaibigan natin yan. Yan, sa mga kapatid natin sa tunay na yung kanyang business ay legit. At pwede po natin ma-avail yan. Kung gusto nating mag-business, kontakin lamang po natin yung kanyang contact number. Yes. At Brother George, merong isang pastor na nag-approach sa akin na gusto niyang mag-business at nai-recommend ko nga yung Good business, yung Good Shepherd na yan. So, siguro one day ay pupuntahan namin si Pastor Macney para makipag-deal dyan sa business na yan. Ang ganda ng business na yan. Totoo lang. Gusto ko talaga yung business. Pero yung puhunan ko, kulang. Pero one time, pagka yung puhunan ko, naglabis at talagang kasama sa business ko yung Good Shepherd na yan. Talagang gusto ko ilagay talaga. Hindi ko makakalimutan dyan yung isa sa mga produkto, yung batutay. Ang batutay ang pinakamasarap po na merong isang naging customer. Yes. Yung anak niya, talagang hinahanap-hanap yung batutay. Oo, gusto na yung lahat yung 10 kilo na binili ko. Wow! Gusto, mapunta lang talaga sa kanya. So, ganyan kasarap. Sorry. Ganyan kasarap yung product na yan. Di ba? Wow! Oh my woo! Oo. Di ba? Di ba? Woo! Dahil dyan, magkape muna tayo mga ka-viewers natin. At sabayin niyo po kami magkape. At dahil ito ay prime time natin. Okay. Ano yan? Ano yan, ha? Nasa kamay na, popcorn, nasa kamay. Ano ba? Question and answer na ba? Question and answer na tayo, ha? Talagang ano na to. Nagmamadali yung ating director, ha? No, director. Gusto kagad tayong pahirapan. Shout out pala sa director natin, ha? Kay just sa backstage si Paula. Sabihin mo pangalan. Kay Paula. Yung ating backstage dyan, yung kanina, yung rito sa irregular show. So, siya yung aming director ngayon. At shout out sa'yo. Ayan. Okay. So, ito yung tanong, Brother George. Ayan. Sabi dito, if you have the last 5 minutes and the whole world will listen, what would you say? Ba, parang ano talagang ibang ano yan Tagalogin mo. Tagalogin ko pa yan? Oo. Kapag kung kasi iba yung iba yung pasok ko Ayan. Turuan niyo naman ako mag-English. Kaya alam niyo naman mag-English Ang alam ko lang mga ibang lahi Sige. Yan. Kung ikaw ay may 5 minuto, tama ba 'yon? Kung merong 5 minuto. 5 milyong minuto na ibibigay para sa buong mundo. Ngayon na makakapansin sa iyo or makapakinig sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ano gusto mong sabihin sa kanila? Hindi ka naman pwedeng alato. Ako wala akong ibang gustong sabihin sa kanila. Kundi mahal na mahal sila ng Diyos. Yun. Sa'yo. Kasi binigay nga ng Diyos yung kanyang nag-iisang anak sa langit. Yun ay walang iba kundi si Jesus. Binigay niya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Yun ang talaga Diba? Sinacrifice niya yung kanyang anak para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Kasi nalublob tayo sa kasalanan. At walang pwedeng mag-rescue sa atin kundi yung Diyos lang. Yes, yun. Na nagmahal sa atin, na kumalinga sa atin, at sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinigay niya para tayo maligtas. Talagang ako ang gusto kong sabihin sa buong mundo na makakarinig sa akin. What? Oo.
Hindi ko naman sinabi, paano na sa mga inutangan ko or ano, di ba? Pangit naman yon. Pangit yun. Baka ikaw habulin nila ng taga. Habulin ng taga o kaya sabihin, magpakamatay ka na lang. Pangit naman yun, di ba? Pero sasabihin ko sa kanila, ligtas ako. Yun, sasabihin ko, naligtas ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay. At ang kanyang banal na dugo talaga. Yan. Yan. Tsaka, so yun ang sasabihin mo, magpapatotoo ka talaga. Magpapatotoo ko sa kanila. Na kinakailangan nyo rin maligtas gaya yun. ko. Iba talaga yung kaligtasan na nasa binigay sa'yo ng Panginoon. Na naging naramdaman mo, masigit pa sa asawa. Masigit pa sa... Kasi yan ang everlasting life. Kasi diyan nakabase yung ating buhay sa walang hanggang buhay. Pero dito, hindi to realidad. Ang realidad nasa kabilang buhay talaga. Yes. Kasi so, dito hiram lang natin yung... Wala, itong mundo na to, mapaparang. Itong mundo, hiram lang sa atin to. Ang flesh na to, matutunaw rin yan. Amen. Kaya yung ating espiritu at kaluluwa, yan ang mananatili sa Panginoon. Kaya yun po ang aking isinisigaw. Yun, na maging kung paano tayo maligtas. Na-save. Yun. Ayun. So yun ang napakagandang patotoo natin sa buong mundo sa buong mundo. Yan ang gusto talaga nating mai-echo sa lahat. Yes. Pag sinabi nating echo, yung nagre-reverberate yung boses natin. Ibig sabihin, hello. Yan. Hello. Narinig dito, narinig dito. Hello. Ay, di pala. Nagbabounce pala yung ano. Sorry, nagbabounce pa siya. Yun ang gusto nating may pamahagi sa buong mundo. Yung nabatid natin mula sa salita ng Diyos kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Yes, ay talagang ang kaligtasan talagang ang pinaka-importante kailangan makuha ng isang tao na maaaring ma-comfort talaga ng Panginoon talaga yung ating mismong kaluluwa talaga. So, wala nang ibang kailangan kasi doon mismo sa impyerno, nakaset na yon doon sa kaaway. Nakaset na yon. Hindi para sa mga hindi naligtas, kundi para sa kaaway lang talaga only yon. Na kinakailangan maligtas tayong lahat. Yan, kaya pakinggan nyo po itong mensahe na to dahil once lang po ninyo yan maririnig. Opo, kaya last 5 minutes po, kaya 5 minutes. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. So yun lang po ang gusto. Meron pa bang tanong tayo? Ayan po sa mga viewers natin, yung kaninang i-back play nyo ng ating yung ating yung tanong natin. Siguro nasagot na. Isa pang tanong. Isa pang tanong. Sige, mamaya na. Okay. Yan nag-comment. Sino nag-comment? Okay. Sige, sagutin muna natin. Sino yan? Sino yung nag-comment na yan? Ayan. Sabi yun. Ito na. Yung kape. Sabi raw niya, no? May laman ba yan? May laman daw ba yung kape? Pinapatotoo. Lalabas ako rito para sa ating para sa studio. Teka. Yan ako. Igano namin. Papakita natin yung kape. Ayan, tingnan mo, kape, di ba? Tingnan nyo, nababasa yung cellphone. Nababasa yung camera pala. Ayan, itaob. Ayan, kape yan. Di ba? Ayun, tagilid na kami. Ayan. Ayusin mo yan. Ayan, kape. Ayan. Okay, so nasatisfied na yung mga gusto makakita. Yung mga nagtatanong dyan. So, nasatisfied na sila. Yan, nasatisfied sila. Oo. Bago tayo magbasa, tuloy pa natin yung isa pa. Ayan, isa pang tanong para medyo nagkakainitan na tayo Yan. Puro English to, Brother George. Talagang mapapasaba ka dito. Iyon, no? Yan. Haba nito. Parang telenovela to, Ibang klase to, What is something that if you had to fear, no fear, no doubt, and no need to please others, that you would do in this life? Pwede ba nating yan? Ibang lahi na lang. What is something Next question. If you had no fear, no doubt, and no need to please others, that you would do in this life? Ibig sabihin dito, yung hindi mo i-compromise. Ano ba yung
wala kang takot, wala kang alinlangan. Wala kang pag-aalinlangan sa buhay na ano, pastor? Ano kinakailangan? Nagagawin mo sa buhay. Pero paano ba 'yon? Ayun. Na wala kang pag-aalinlangan, walang takot, pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Siguro kung babalikan natin yung Brother George. Balikan natin yung salita ng Diyos. Yes. Sige, kung paano yung mga apostles, di ba? Pinipersecute sila nung mga panahon na yon. Pero sa kabila ng persecution, patuloy pa rin nilang ginagawa yung ipinapangaral nila na si Jesus Christ ay muling nabuhay sa mga patay. Sabi ng mga Pharisees, anong gusto ninyo? Ibilanggo namin kayo o pahirapan namin kayo? Pero ano sabi nung mga alagad? Pahirapan na ninyo kami, pero hindi ninyo kami maaawat na magsalita sa mga tao patungkol sa nasaksihan namin na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay. Ibig sabihin, ito yung gustong-gusto nilang gawin nang wala silang takot, wala silang pag-aalinlangan dahil sila mismo nasaksihan nila yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan ang Diba? No doubt na na sa ginagawa nila dahil sila doon talagang kumbinsido sila. Ako naman pas. Ikaw. Ako naman yung nakuha ko just about sa Bible naman, yung mga maraming kwento sa Bible na mga walang aninlangan, yung talagang diretsahan sila. Talagang tinatanong sila, talagang direct to the point sila talaga na nasa Panginoon talaga sila. Kaya sa tatlong magkakaibigan ba yun? Kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Yun, tama. Kay Shadrach, Meshach, at Abednego, talagang pinapaluhod talaga dun sa bago sa estatwang tore na yun, na pag tumunog ang trompeta nila, kailangan lumuhod ka na. Yun, So, hindi sila lumuhod. Walang takot. Ako nga. Ibig sabihin, kumbinsido talaga sila. Kumbinsido sila. Sa kanilang mga pinaniniwalaan. Yes. Talagang yung dalawang beses silang tinanong. Isa pang trompetang marinig. Kailangan uli kayo. Sumamba. Merong consequences na sabihin, ihuhulog daw sila sa pugon. Na pugon, na naglalagablab na apoy. So yun na. Yung tumunog na yun, ganun pa rin. Hindi pa rin sila Pero yung ibang kaibigan nila, nagsiluhuran kasi una, lakas ng loob Yung pangalawa, wala na. Na, yung lumuhod na yung iba. Dahil akala talagang talagang hindi nagbibiro si yung hari. Sino ba yung hari na yun, Pas? Si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, yun. Ayun. Pag yun na yun, talagang dineklarang papatapon na sila mismo sa pugon. Once na yun, katulad nung nangyari sa kwento na yun, kung nabasa nyo yung kwento na yun or napanood nyo na. Si Nebuchadnezzar yun? Ayun. Nebuchadnezzar ba yun? O si Belshazzar? Si Dario? King Dario. King Dario. So, sabi ko na nga ba, alam ko rin pala si Dario. Ayun. Ang galing mo rin pala, no? Alam mo rin, kasi hindi naman si Parao, di ba? Si Parao doon sa Egypt, di ba? Ngayon, ito na po, nandun na sila sa loob ng pinapanood sila ng maraming tao at nung mismong Haring Dario. Na nandun sila, akala naman ng mga iba, na mga nakakanood, naglalagablab sila or natutunaw yung kanilang mga laman sa apoy. Hindi nila alam, merong may kasama meron silang isang kasama. Bakit tatlo na sila? Ba't merong isa na gano'n? At nagkakantahan pa sila sa loob. Ayun na. Hindi lang pala tatlo sila, kundi apat. At kasama nila ang Panginoon doon sa loob ng pugon. At pinoproteksyonan sila ng Panginoon doon sa naglalagablab na apoy. Talagang yun ang yung paniniwala nila, pinanindigan nila, at talagang hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen. Yung sa lugar na yon. Talagang lumabas silang masaya. At natuwa yung mismong Haring Dario. Dahil ang pinaniniwalaan nila ay ang tunay na Diyos ng bansang Israel. Biglang nagbago yung diba? Nagbago yung ng hari. Isip ng hari na talagang kumbinsido siya na yung Diyos ng bansang Israel, ito yung tunay na Diyos. Kasi biro mo, naligtas sila doon sa
nagniningas na pugon. Pugon, apoy, may apoy. Samantalang yung sinasamba nilang si Baal. Yung gintong tore. O yung rebulto na gustong ipasamba ni King Dario. Tapos may trompeta pa kailangan. Okay, But hindi yun ang nakapagligtas kundi yung Diyos ng bansang Israel. Yun ang kinakailangan doon. So makikita natin doon talagang kung tayo nananampalataya ng totoo sa ating Panginoon, wag nating i-compromise yan. Yan. Tsaka sa biro dito, walang aninlangan, no doubt. Talagang ganun na nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego talaga. Iba talaga yung naging nila. Wala silang anilangan, talagang hindi sila hindi sila tuminag. Hindi sila, mismong pwersahin sila pa rin. Hindi. So, decision nila yun. Nebukadnezar. Sorry Dario ba o Nebukadnezar talaga? Nebukadnezar ba o si King Dario? Si King Dario. Sino ba talaga yan? Haring Dario. Darius ba yan? Dario? Ayan. Mama Rimano. Trivia po. Trivia. Research po tayo. Trivia. Ayan. Ayan po. Sa mga po natin, mga viewers po natin. At kung sino man yung mga back view or back play ng ating back view back play ng ating mga question. So yung answer po hihintayin po namin. Pwede po kayo makipag-conversation sa amin. Ang ganda ng tanong Opo, ang gaganda ng mga tanong. Katulad nito, simple lang hindi mo kinatatakutan, wala kang duda. Siyempre, ito yung pinananampalatayanan mo, di ba? Yes. Katulad niyan, yung kay Shadrach, Meshach at kay Nebukadnezar talaga daw, sabi. Nebukadnezar. So, kung si Nebukadnezar, hindi nila pinagpalit yung kanilang pananampalataya sa Diyos na kanilang pinaniwalaan, di ba? Yes. Kasi biro mo, yung hari ng Babylon during that time, nagpatayo siya ng rebulto, di ba? Yes. Pinasasamba. Pero itong mga sila Daniel at saka yung tatlong magkakaibigan na sila Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nila winave yung kanilang faith sa Diyos. Kahit na maging kapalit ng kanilang buhay. Sabi dito, ang tanong, no fear, walang takot. Di ba? Paano kaya ba yun? Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nakakatakot yun, di ba? Pero hindi nila inalintana yung kamatayan. Kasi hindi nila ipinagpalit yung kanilang pananampalataya sa alam Diyos. nila, niligtas sila ng Panginoon. Para lang sumamba doon sa rebulto. Yun. Para bang sasamba ka sa rebulto. Pero naman yung pananampalataya mo, iniwan mo. So, talagang paano natin masasabing faith yan, pananampalataya? Para lang hindi ka saktan, sasamba ka talaga. Hindi ka sasaktan kasi yung kahit kurot lang, ayaw mo pakurot. Diba? Minsan ganon. Biro mo, apoy na nagniningas, di ba? Apoy nagniningas. Sa kurot, takot ka yung ningas, tutulak ka lang Diretso, buong katawan mo na so, napnos. Ganun katindi yung faith nitong mga magkakaibigan na to. Grabe. Iba talaga yung bigay. Yan, baka may tanong. Baka comments tayo. Medyo naghahang yung naghahang yung aking cellphone. Pero ang cellphone. Ayun. So yung katulad ng katulad kay Jesus Christ na kasama ang 12 apostles doon sa bangka, nagkaroon ng bagyo. So yun yung So natutulog ang Panginoon, nagkaroon ng konting unos na kung ano man yung nangyayari. Natakot ang yung mga disciples ni Jesus Christ about sa Ngayon, guro or Panginoon. Ginising Ayun nga. Siyempre, iba yung talaga yung natakot Iba yung natakot dahil sa baka malunod, magkahiwalay kayo, lulubog yung bangka. So, yun yung kinatatakot nila. Kung bakit ganun. Ngayon sabi ng Panginoon, di ba, pinagalitan sila. Sabi yan, ganyan ba kaliit ang iyong pananampalataya? Yun. Ganyan ba kaliit? Or ganyan ba wala ba kayong pananampalataya? Yun. Iba talaga yung niya. Ngayon, syempre, nandoon pa rin yung nandoon yung kapangyarihan niya na patigilin ng unos. Sinaway niya. Sinaway niya. Bagamat nandoon pa rin yung iba niyang mga apostol na talagang masasaksihan talaga na kung sino talaga yung matibay sa mga apostles niya, sa mga alagad niya na talagang hindi titinag talaga sa pananampalataya sa Panginoon.
Ayun. Okay na. Ayun. Basa na. Okay na, basa na tayo. Kaya Okay, basa-basa comments. So nandito po at ito ito kay Sister Angie Kilong-Kilong, Mary Ann Rosas, and Bong na lang. Bong na lang. Watching with us. So sila'y nanonood ngayon. Shout out po. Shout out sa mga kapatid natin na ito. Nakapasok sa ating okay, live stream. Dito naman si Redan Barlumento. So sabi dito, wow, mga idol ko 'yan. Nandyan na naman, mga idol ko 'yan. Hindi po kami idol, ang idol po ang Panginoon. Tama po. Yan. So, sabi niya, sabi po ni Redan Barlumento, shout out Dines Tapsilogan. Ba? Ano na? Dines to eh. Dines Tapsilogan. Ayan, nagpapaano siya? Nagpapa-promote siya ng kanyang karinderya. Punta ka rito. Makipagpirmahan tayo. Pero ibig sabihin, ipirmahin namin yung kontrata mo. So, mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Ito, isa pa ba? Ang dami niya, sabi dito, may laman ba yan? Ito na yon kanina. Ito yung tinatanong yung coffee. So, yung kape. Yung daya pala. Ano yun? Yung daya. Yung yada. Ano to? Baka mali lang type yan. Yung tasa pala, sabi niya. Baka mali lang type yan. Okay, yung tasa pala, may laman ba na kape? Okay, tagal na nito, pero ngayon lang niya natanong, no? Okay, kanina pa, okay. So, naman to, Jelmar McNay, sabi niya, mga kapatid, maaari nyo bang may po sa screen yung mga products ng Good Shepherd Filipino Affordable Native Meat Products para po may idea ang ating mga manonood kung ano po ang ating tinitinda. Yun. Ayan. Galing. Tinitinda. Okay, so na-plus na po namin yan kanina. At saka lalo po natin pagagandahin mamaya yung yung promotion po natin. Yan. Pastor McNay. Ito pa. Ayun, sabi rin ni Bong. Bong, ikaw. Walang special guest kung sino. Ayan, sabi niya. So, sa totoo lang, Sir Bong, at talagang walang special guest. Ikaw sana kanina dito eh. Gusto namin ikaw o kaya si Sir Jimmy about to sa pero wala tayong special guest. Pero talakayan muna tayo. Next week, ikaw naman. Ayan. Tuloy mo ba? Tuloy ko. Ayun, sabi ni Pastor Jelmar McNay at Pastor Benji and Kuya George, meron po kayong 2 pack. Ano yung 2 packs? Ano ba yan? Sa pack? O ano ba? Yung black eye ba? Ano ba? 2 pack of our newest product. Ang Bunuan, boneless. Bunuan, boneless bangus from Dagupan City, Pangasinan. Yan, okay. Sa Pangasinan pa namin kukunin. Ang layo. Ayun. Salamat po, Pastor. Yung 2 pack na yon, talagang gustong-gusto namin kunin yan agad. Pero, puno ang schedule. Yes. Pero, iislatan ko kung yung mga vacant time ko. Basta pag may mga kukunin, dyan tayo magaling. Talagang yung mga kukunin, yung galing-galing namin dyan eh. Ayun. Ito sabi ni ni Miss Maripe Bonso. Talagang ito si Mama. Talagang Miss Miss pala. Sister. Sister Maripe Bonso, sorry. Ayan. Good evening, Pastor Benji and Brother George Cruzet. Salamat sa buhay nyo. Yun ang masarap pakinggan doon. Ibig sabihin, nagiging blessings tayo sa kanila, no? Ninang ko yan. Napakasarap pakinggan. Yan, okay. Ninang ko yan. Salamat din po sa padala at sa kung saan man po naman yung naibigay niyo. Oo nga. Ayun, sa pagpapadala ng, ano ba yung papadala? Ayuda. Mga ayuda at kung ano po yung mga binibigay niyo po. Malaking pakinabang po rito sa aming istasyon. Malaking bagay yun, At isa pa yan, Ayan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng Jollibee's Chicken Joy with rice.
So, meron pang gravy. Gravy talaga. Talaga i-promote na natin, ano? Baka naman sa Jollibee, oo. So, maraming salamat. Nga pala, i-recognize naman natin yung nagbigay, oh. Kasi i-recognize natin yung Jollibee. Yung bumili, hindi. So, i-recognize natin si, Sister Mary Ann Quezada. Manager yan. Nag-provide, ng manager yan. para sa ating dinner. Kanina. So, buong staff. Sa buong staff at nagkaroon ng laman ng tiyan. So talagang malaking pagpapala at blessings at nakatulong. Nakatulong at nakabusog. Sa kanilang mga hindi isipan sa tiyan. At next week naman, meron pa yan sa susunod. Walang sigurado yan. Sigurado. Meron yan. Sigurado. Sigurado yan. Ito, walang tigil na pagbibigay. Meron ng lalaya. Hopefully na talaga makakasama natin siya dito sa ating kapihan. Yun, interviewin natin yan. Makikikulit din siya sa atin. Talaga nga iba yung... baka sa susunod, 3 na tayo rito lagi. 3 na tayo. Magiging normal yan. Pero pansamantalang habang wala pa siyang ginagawa, talagang makakasama natin siya. Ayan na. Tayo po ay pansamantalang munang tayong mag-break sa ating masayang chikahan. Panoorin ang Share Your Story featuring by Bro Mark Akuyong. Yan, sa mga ginigiliw po nating manunood na gusto pong maging bahagi ng Share Your Story, maaari lamang po kayong mag-message sa ating CGBC TV Ministry Facebook page. At magbabalik po ang kapihan at chikahan sa CGBC 2021. My name is Mark Christian Akuyong, 21 years old, panganay sa 3 magkakapatid, and nakatira ako ngayon sa 43, Bacoor, Cavite. Nag-aaral ako sa Cavite State University, BS Criminology, 3rd year. Ngayong pandemic, alam naman natin na sobrang dami nang naapektuhan. Lahat, mapakumpanya, mga mode of transportation, educational system na sobrang laki ng pinagbago. Na yun nga na sobrang daming Pilipino na naapektuhan, yung i-provide yung mga pang-araw-araw, sobrang laki ng pagbabago. And then, yung sa educational na para sa akin, sobrang di naging madali bilang estudyante kasi hindi lahat may tablet, hindi lahat may laptop, hindi lahat may internet. Kumbaga, ngayong pandemic, mas natutunan natin na maging efficient sa mga bagay-bagay. Nandun yung time para yung sa review, sa mga activity na yun nga, sobrang laki ng pagbabago. Di tulad ng face-to-face na sobrang mas effective bilang educational system. And then, yun nga sa mode of transportation na hindi inalaw yung mga public transportation like jeep, like bus. Dahil doon, bilang isang estudyante, kumbaga, pangkalahatan talaga eh. Tapos, na-appreciate ko din na mga bagay-bagay na maliit man o malaki na dapat i-appreciate kasi yung mga bagay-bagay na, lahat ng resources, hindi madali kasi yung tulad ng father ko na, yun nga, ngayong January, mag-stop na kasi yung company na di na rin kinaya. Kumbaga, sobrang unexpected, sobrang game changer ng pandemic and 2020. Tapos yun nga, nagkaroon pa ng new variant. Sana maging mas okay na yung sitwasyon. And then, pinagkakaabalahan ko naman yun is yung mag-online selling. Kumbaga, bilang isang kabataan, sobrang naging effective nun sa i-provide yung mga personal needs ko. Halimbawa, ngayong pandemic na-achieve ko yung goal ko, nakabila ako ng motor, na sobrang thankful ako kay God kasi bilang isang estudyante, kahit wala akong trabaho, na-provide ko yun sa family ko. Kahit na sobrang hirap na matagal nga nawala ng trabaho. And then, sobrang galing ni God kasi
na-provide niya lahat ng needs namin. Hindi lang namin, pati yung mga pamilya namin na ibang malalayo. Yun nga yung mga bagay-bagay kasi dapat i-appreciate natin yun. Kasi maliit man o malaki. Kasi bilang estudyante, yung mga bagay-bagay nun, sobrang hirap ma-achieve. Sobrang limited ng mga bawat galaw kasi may mga health protocols. Tignan natin to bilang pagsubok ni God na kaya natin malampasan. Diba yun nga na lahat naman ng nangyayari sa buhay ng isang Christian is planado. Hindi naman niya binigay yun kasi hindi natin kaya. Sana bilang isang kabataan, tignan natin yun bilang isang positive way. I-level up natin yung sarili natin bilang isang tao. Kasi mas okay nga yung ganun. Mas ito tayo maging independent. Di na yung umaasa. Yun, sobrang lesson din tong pandemic na to. Para sa akin, naging positive to kasi maraming mga na-overcome na hindi mo unexpected na mangyari. Yung experience kasi sobrang magandang lesson sa buhay yun. Experience kasi siya yung mas nagpapatibay sa'yo bilang isang tao. Bible verse ko is Exodus 20 verse 3 na which is, "You shall have no other God before me." Kumbaga, mahirap man yung sitwasyon natin ngayon sa pandemic na minsan natatanong natin sa sarili natin na may Diyos pa ba kasi sobrang hirap. Lahat ng needs tsaka resources is kulang. Kumbaga, yung faith dapat natin mas pagyabungin natin bilang isang Christian. Yun nga na hindi dapat negative kasi hindi dapat tayo natakot na mahawa kasi may God na nagpo-protect sa atin bilang isang Christian. Binabati ko yung parents ko na sobrang dedicated din para sa amin. Kasi 3 kayong magkakapatid. Tapos family ko din sa sa Carmona, yun. Pastor Nat, ako yung po. Yun yung nag-guide sa amin, nag-guide sa akin bilang isang Christian. And then, sobrang thankful ako. Ayan, at magbabalik po tayo. Dito na naman po sa ating programa, ang Kapihan at Chikahan sa CGBC 2021. Talaga naman, ibang season tayo. Oo. Panibagong taon na naman at panibagong panimula sa taon na to. Ibig sabihin, tumatagal na tayo, Brother George. Kasi 2021, darating 2022 yan, Brother George. Pas, alam ko, mga after one year uli, sabihin ko sa inyo, yung mga viewers natin, mananawa na sa atin. Mananawa Hindi ba mananabik? Hindi. Mananawa na sa atin kasi may ibang mga viewers na gusto tayong makita talaga. Ayun. Pero yung mga viewers natin, talagang mananawa sa atin. Bakit? May mga business na yan. Siyempre, pag na lang yan, tulong na lang yan sa atin. Makikipagbigay na lang ng kanilang ayuda. Ayuda or Gcash or kung saan man ang bibigay nila. Pero walang tigil kami nga makikipag-bigay serbisyo at gabi-gabi every Sunday talagang hindi tayo mawawala sa kanilang mga paningin sa kanilang mga cellphone talaga. Yun talagang shout out. Di ba siya shout out? Ayan. Nasa TV. Ayan pa shout out sa ating mga kabataan. Mga tropang ligas pala Kalampag. Kalampag ba yan? Tropang Torres. Ayan, mga tropang Torres. At kayo po ay si Bunso. Nandun si Kurt. Si Bunso. Talagang sila yung mga natin mga abid pan natin yan Yan. Talagang ayan, si Aaron ba yan? Aaron. Ayan, talagang shout out dyan sa mga kabataan yan. Talagang gustong-gusto rin nila ang ating Kapihan. So, Robby, nandiyan si Robby, no? Talagang nandiyan sila, I think, nandiyan sila sa paligid-ligid na. Talagang, ang dami natin talagang mga viewers, hindi lang mga kabataan talaga. So, talagang, yung iba may mga business, talagang viewers din natin may mga business. Alright. At yung may mga empleyado na mga matataas na katungkulan sa buhay. Siyempre, empleyado katungkulan sa buhay, katulad ng padre de pamilya. At diba, mga katungkulan sa... shoutout sa mga padre de pamilya na may mga katungkulan na mga matataas. Ayun. Ayan. Sa mga nanay na, mga mothers. Sila pinakamataas na katungkulan sa loob ng tahanan. Ang may hawak na yaman. Okay, Brother George, ito na. Ayan. Okay, tatagalugin mo na naman to. Tagalugin naman. Okay, what have you done in the past that is the most meaningful for you?
Ano? What have you done? Ayan. Nakaraan. Oo, ano ginawa mo na nakaraan? Tapos? Na may anong kabuluhan. Naging makabuluhan sa'yo. Ayun, makabuluhan ano yung ginawa mo nung nakaraang buhay mo? Okay. Na may... sige lang. Sige lang. Ibig sabihin, nakaraang... Yung past life. Mga... Past experiences. Ayan. Na naging makabuluhan sa'yo. Okay. Bihira naman kasi ito mga tanong na to eh. Siyempre, ang dami mga makabuluhang bagay na nangyari sa buhay natin. Pero yung number one dyan, yung kung paano talaga ako naligtas eh. Yun lang eh. Yun lang naman ang kinakailangan. Yun lang naman talaga eh. Kasi wala lang iba pang gagaling doon. Wala lang iba pang gaganda ron. Yung bang nabatid mo na yung kasalanan mo na wala, hindi ka ba matutuwa? Hindi ba I believe na hindi mo makakalimutan yan eh, Brother George eh. Yes. Hanggang ngayon. Yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya wala akong bukang bibig kundi yan. Yan ang gustong-gusto kong sabihin sa lahat ng mga tao sa buong mundo, kahit man sabihin nila na yung aking sinasabi pa ulit-ulit, pero yan ang laman ng aking puso. Yun. Maranasan din nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanilang buhay. Talagang iba talaga yung yung ganung makabuluhang nangyari na nakalipas ng iyong mga buhay-buhay Pero noon. kasi kung pag-uusapan natin yung mga nakaraan, marami. Yung bang muntik na akong malunod. Muntik na malunod ka? Oo. Yung hinarang kami nung kami nasa Pasay pa, gusto kaming bugbugin. Ba? Di ba? Hindi kasi parang nakusunadahan lang kami. Kasama ko yung panganay naming kapatid. Bubugbugin kami, pinagtripan kami. Okay. Pero alam mo, hindi kami nagalaw. Alam mo kung bakit? Bakit? Merong isang lalaki na medyo matanda sa amin, pinagtanggol kami. Ba parang... hindi niya kami kilala. Kaya nga sabi ko hindi kaya anghel ng Panginoon yun. Ang Panginoon na sabi ko, biglang dumating biglang, huwag nung gagalawin yung dalawa na yan Sagot ko na yan. Inalalayan talaga kami hanggang makalayo kami. Parang... So hindi kami nagalaw nung mga... Kasi... Yung sa Libertad, di ba maraming mga loko dyan? Mga tambay-tambay dyan sa may Libertad noon sa Pasay. Shout out sa mga taga-Pasay, mga dating kasamahan namin. Yes. Na for almost 20 years kaming tumira sa Pasay. At dyan na kami lumaki. So, dangan nga lamang na dumating yung pagkakataon na pinaalis kami doon. So, nalipat po kami dito sa Cavite. Pero hindi ko makakalimutan talaga yon na may isang malaking tao na pinagtanggol kami doon sa sa gustong bumugbog sa amin. Sinamahan pa kami hanggang sa makalayo kami. At hindi na kayo makita ng mga loko-lokong mga tambay ron. At talagang nakaligtas kami doon. Hindi ko makakalimutan yung karanasan na yon. Pero hindi yon ang pinakamatindi. Matindi yung naligtas talaga. Naligtas ka talaga. Nabawi ka na. Oo. Ikaw naman. Binayaran ka na talaga na sabi ng Panginoon, akin na to hindi na to pwede Arbor ko to, arbor. Arbor ko na to. Yun yung Oo nga. Gaya sa inyo, meron pa. Sige ko naman. Gaya sa inyo, sa akin naman ay yung pagiging makulit ko noon at mukhang makulit ka ba? Baka na naman yan yung mga latay-latay na naman sa mata yan. Hindi naman. Hindi naman. Makulit pa rin ako noong time na yun Medyo matigas pa rin ang aking... Kape. Kape muna, yun. Nagsisimba na ako noon pero matigas pa rin ang ulo ko. Yung parang meron akong ganung thinking. Hindi parang sabi nga raw kumbaga sa ospital 50-50. Ganon din sa sa Panginoon 50-50. 50-50 ang buhay mo noon. Pero ang nangyayari iniingatan pa rin ako ng Panginoon. Sabihin, inaano pa rin ako, yung kinukuhanan pa rin ako ng sabihin, sinusurvive pa rin ako. Sinusurvive. Ang nangyari dyan, Pas, ay nakasalamu ako ng isang talagang mamamatay tao. Okay, Mamamatay tao talaga. Talagang gusto na akong saksakin. Bakit ako sasasakin? Mano ko napagtripan ka rin matalak ako sa sa tao. Medyo talagang sa totoo lang, medyo Pero sa akin, pag alam kong may nasaktan ako, sasabihan ko ng sorry. Ganun. At least kung nagsasabi siya sa akin na parang ganun.
Pero hindi siya nagsalita. Kim. Yung kinimkim niya, yun na. Oh, pero nagbabanggit na siya, merong tutumba rito paglabas niya sa mismong ano. Sa lugar na to. Sa lugar na to. Ano yun, puro kawayan ng kasi di ka naman makakaano, yun lang yung daanan. Humabang siya ron. Masukal yung lugar. Masukal yung lugar. Umabang siya ron. Pero ang nakatunog, meron na palang ang Panginoon pala, iniingatan na pala ako. Meron na pala nakarinig na kinakailangan makaano kami. Ibig sabihin, makasurvive kami doon sa gustong mangyari ng kalaban namin. Okay, ibig sabihin, ayun na. Ganun na nga nangyari. Ganito, may hawak na siyang patalim. Nakaabang na siya roon. Tinimbrihan na. Ngayon, may isang tao na, sige, ako haharang sa kanya, kayo Kayo dumaan na doon sa harap niya. Kasi mismo nakaharang na siya sa harap ng mismo, yung dadaanan namin doon sa kanya sa harapan. Ngayon, inano niya na, niyakap niya na yung mismong tao na sasaksak sa akin. Tapos ikaw? Ako naman, binati ko pa yung binati ko pa, sabi ko. Ang bait mo binati mo pa yung papatay sa'yo. Ang tawag ko sa kanya, boy, sabi ko na boy, boy, ayos na ako Ginanon ko pa siya. Pero nakagano na siya. Ibig sabihin, hinarangan na yung mata niya nung tao na yun. Sa akin, kakilala mo, kakilala. Kilala ko yun kasi kasama ko siya nandun kami sa Lamay kasi yun, Lamay. Ayun na, nangyari, yun na. Inano na kami, pinaraanan na kami doon sa lugar na yun. Ngayon, sabi sa akin, sumigaw siya, takbo. Pag sinabing takbo, siyempre, pipiglas na yun Kailangan pag takbo mo, yung hawak. Yung pinagit niyang takbo. Gaganong ka dapat. No. So yun, Achi. Ayan. Then sabi niya kasi, takbo. Nakinig ako ron. Kung hindi ako tatakbo, tapos pumiglas yung hawak niyang tao. At talagang hinabol ako. Abutan ka? Abutan na talaga ako. Talagang tad ako ron. Totoo yun. Hanggang ngayon, press pa kami. Pero siya nasa bilangguan na. Nasa bilangguan na siya. Kasi, pero talagang iba yung pag-iingat talaga ng Panginoon. Dahil sa ganun katigasan din ng ulo mo. Yung Panginoon talaga, love na love ka. No? Kahit yung tigas ng ulo, parang isang love life. Parang yan, Halimbawa, ang tinitingnan ng lalaki sa babae, hindi yung ugali kundi yung kanyang imahe. At yung yung magiging niya. So, walang ibang titingnan, kundi yung kanyang imahe at yung So, kung yung kahit anong gawin niya, walang problema. As in, ganoon din ang Panginoon. Ang tinitingnan sa atin, yun talagang kung paano tayo maliligtas. At iniingatan tayo at sinusurvive tayo kasi sa lahat ng panahon. Noong mga panahon na yun, kung namatay tayo, wala na tayo. Ayun. Talagang impyerno tayo nun. Ibig sabihin, 50-50 pa tayo talaga within May plano talaga ang Diyos sa atin. Kaya tayo naligtas sa mga matitinding na yan. Matitinding mga kasi sa totoo lang yung troubles na yan sa buhay natin. Sa totoo lang walang talagang careless talaga rito sa mismo din sa mundong to. Wala talagang walang security. Walang security. Pwede kang kung ano yung mangyari sa iyo anytime. So nandoon talaga yung pag-iingat talaga. Yung proteksyon ng Panginoon. Proteksyon ng Panginoon na kailangan ma-survive ka niya. Kasi nandoon yung kumbaga sa ospital merong tawag doon. Ang tawag doon yung cardiac arrest. Cardiac arrest. Cardiac arrest ba yun? Machine yun. Machine arrest. Ano ba? Tawag doon yung kuryente arrest. Yung gaganon sa ano ba tawag doon? Di pump yun kinukuryente yun Droid cam. Droid cam lang. Ano ba? Ayun. Yung talaga, ganun nga ginagawa sa atin ng Panginoon. Sinusurvive pa tayo. Kasi hindi pa nga tayo nasisave nun Hindi pa tayo nasisave. Kailangan ma-save muna tayo kasi sa loob sa larangan ng mundo, 50-50 talaga tayo. Hindi siya sa ospital lang kung saan man. Kaya laking natin, pasasalamat natin sa Panginoon, talagang hanggang ngayon, iniingatan pa tayo. Yun. Talagang iba talaga yung willingness talaga ng Panginoon para tayo gamit sa Kanya. Tama po. Gamit na gamit talaga. So kaya talagang tayo talagang nasa divine nasa divine protection tayo ng Diyos. Yes, protection talaga. Alam mo, Brother George, kahit nung hindi pa tayo saved,
nandun na yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Para kasi i-prepare tayo, no? Pinili tayo ng Diyos eh. Yun. So kaya, kailangan mo nang maligtas. Hindi tayo dapat mamatay nung panahon na yun. Kasi kung mamamatay tayo nun, ibig sabihin, impyerno tayo nun. Hindi, hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nandun pa rin yung even though hindi pa tayo saved nung panahon na yun, di ba? Pero iningatan niya tayo kasi darating yung punto sa buhay natin na makikilala natin siya. Yun. Kasi isa tayo sa mga tagapagmana niya. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat sa dapat nga lahat talaga kasi sa totoo lang ang Panginoon talaga ang magbibigay talaga na kung sino talaga nararapat talaga sa kanya. Sabi ni Apostle Paul, before the foundation of the world, siya'y pinili na ng Panginoon. The same thing with us, Brother George. Yes. Bago pa tayo nakakilala sa Panginoon, kilala na nga niya tayo eh. Di ba? Bago pa tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, pinili na tayo. Pine-prepare na tayo. Kaya yung darating na mga circumstances sa buhay natin, hawak ng Diyos kasi pine-prepare niya tayo para makarating tayo sa punto na sasampala tayo sa anak ng Diyos. Grabe ang Panginoon. Para maging kompleto yung ating kaligtasan. Talaga yung assist talaga eh. Makikita natin yung kamay ng Diyos sa buhay natin. Sabi mo yung kwento mo, biro mo, ginamit ng Diyos yung tao na yon para i-cover ka. I-cover yun. Para i-cover ka dun sa tao na yun na gustong lumapas tangan sa'yo. Talagang kung wala yun, di ba, yung mga tao, biro mo napapatay, nang walang Kung wala yung protection ng Panginoon sa atin, wala na tayo. Yun. History na lang tayo ngayon. Pagkukwentuhan na lang tayo. Yun, magaling mag-organ dati. Wala na yun eh. Sumakabilang buhay. Sumakabilang sasakyan na yun. Pero hindi yan inalaw ng Lord. Iningatan niya tayo kasi darating pa tayo doon sa punto ng buhay natin na kailangan nating maligtas. Yun. So, yun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe, At gusto namin ding maranasan ninyo kung mga viewers natin kung makikilala lamang ninyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Pwede rin kayo mag-share ng inyong mga buhay nyo noon at ipakita nyo sa amin. At baka rin ma-bless din kami. Yun. Sa inyong mga sharing ng inyong mga buhay. Talagang baka mas maganda pa yung naging nyo yung testimony nila. Testimonies nyo Pwede nilang Brother George, share your story. Ang mga viewers natin, alam mo, atat na atat din sila makipagkwentuhan din sa atin. Kasi iba talaga yung mga viewers natin, nanonood lang sila pero nananahimik sila diba? Gusto nila makipagtalaktakan sa atin. Nananahimik sila kasi ninanamnam nila yung mga sinasabi natin. Yes, talagang kayo po mga viewers, one time pwede rin kayo sa share your story at pwede rin kayo makiguest dito sa amin, makitabi-tabi sa amin at talagang tayo ay makikipagtsikahan. Bago yan, Brother George, para sa ating sponsorship and donation, please text and call 0956-186-5875. Yun, for us GCash account, talagang kailangan to para sa ating pangangailangan, needs. 0956-186-5875. Diyan lang po sa aking number na to. Yun, at katulad nga sa pinag-uusapan natin kanina, Brother George, ito po, para doon sa mga sponsorship, tama ba yun? At para din doon sa promotion ng mga ng mga products and business. Katulad nga nito yung Count Your Blessings home baked cookies. Yes, diyan po sa Pintong Bato. Address po niya, Pintong Bato Street, San Nicolas Street, Bacoor, Cavite. Sa website na www.facebook.com Count Your Blessing home baked cookies. Ayan, okay. Yo, taste test tayo. Hati na lang tayo. Maganda tayo sa kape. Tapos habang binubuksan ko to, ano ba? Habang binubuksan ko to kay Pastor Macne, yung kanyang product na Good Shepherd Native Meat talagang products talagang stop, look and listen blessing promo. Ayan po mga contact numbers, talagang kinakailangan yung kontakin sila kung gusto nyo makipag tikiman
at talagang tikiman pala. Sorry. Gusto mo yung makatikman. Gusto nyo tikman ang masarap nilang na mga native meat products nila. Talagang sobrang sarap. Ang sarap ng timpla na yan. Talagang gustong-gusto ko yan. Ayun, 2021 na, Ayan, para naman sa atin pong comments. At nandito si Angie Berg, Kilong-Kilong. Happy watching. Ano to? Bing Santiago Atayde. Ayan, happy watching para kay kay Bing Santiago Atayde na ngayon ay siya po'y nanonood sa atin ngayon. Okay, si Elijah Gabriel, pa-shoutout daw, Brother George, Elijah Gabriel. Okay. Shoutout po sa inyo. Giselle Kilong-Kilong, shoutout po kay Kuya Birong Pogi. Ba, ayos ha. Okay. Ayan, at ito naman kay Elijah Gabriel, pa-shoutout po, idol ko po kayo. Ba? Idol Isa lang ang idol natin. Hindi si Rapi Tulpo kundi si Jesus. Ang Panginoon lang ang magiging idol po. Siya lang ang idol natin. Opo. Bale, kami lang po ang instrumento para tayo ay maglingkod. Okay. At tuloy-tuloy lang po tayo. Okay. Kay Catherine Ibanez, pinagpalang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa masayang fellowship kanina. Wow! Salamat po. Shoutout po sa inyo. Okay. Kaya Ruth Lynn Gukan, Giselle Kilong-Kilong, and 3 other people are watching with you. Ayun, pa-shoutout kay Ruth. Kay Ruth Gukan. Ayun. Tsaka kay Raquel Gukan, magandang gabi daw po. Ayan, okay. Raquel Gukan. Ayan, tapos sabi rin ni Catherine Banez, ano lang to? Pastor, parang masarap din po i-share yung salvation story po natin. Yung salvation story, pwede rin, no? Pwede. Pwede share yung salvation story. About yung kasi yun, maganda rin yung idea mo, Mr. Cap. Okay. Yan na natin. Sabihin natin yan sa ating direktor para mabigyan niya ng program din po natin yan one time. At isisingit po natin yan sa ating mga schedule. Talagang kailangan lang po. So, yan. Abangan. Okay, pwede bang mag-replace dito na mag-ano? Si ang mag-replace sa akin si No. Ha? Ano ba gagawin dyan? Ganun ba? Ano laro yan? Baka pahirapan na naman yata to eh. Baka ano naman yan Kasi may nakikita na naman akong soft drinks na malaki. Dadako na naman tayo sa inaabangan po nating lalo na yung maglalaro tayo, Brother George, ng Two Truth, One Lie. Two Truth, One Lie. So yun, simple lang ang gagawin. Paki-sound sound natin. Yung sound natin, background natin. Ayan. Okay. Simple lang ang gagawin. Magsasabi ang mahiwagang boses ng 3 statement per round. At paunahan ng paghula kung ano ang kasinungalingan sa statement na nasabi sa pamamagitan po ng pindot ng bell or bell game. Diyan pagpindot ng bell. Yan. Paki-on. Wala. Ay di wala. Ayun. Yung isa na lang, pakikabit. Number lang, okay. Okay. Ayan. Ang sasagot nyo lang po ay yung baka number ng statement. Kunyari, statement number 1 lang yun. Paunahan lang po siya. Okay. So, sasagot. Pwede ba trial muna? Okay, sige. So, kung alin ang kasinungalingan sa totoo. Trial lang Kasinungalingan at katotohanan. Basta tapusin nyo muna yung sinabi na 3 statement. Oh. Sige, una pong statement. Si Kuya George ay gwapo. Si Kuya George ay marunong mag-drive. Si Kuya George ay isang pianista. Ano po doon ang kasinungalingan? Anong dalawang totoo? Ang sasagot nyo lang po yung kasinungalingan doon sa sinabi ko. Okay. Patay. Maganda yun Magkaano lang po kayo. Number 3 ako. Sagot ko doon number 3. Paunahan kayo ng bell. Ganun. At ang matatalo po ay surprise.
So, Wala Ano ba yan? Wala nang truth and consequence yan kasi nahirapan tayo eh. Mahirap na yung surprise na yan. Huwag na. Kasi wala nga premyo pag kami nanalo eh. Pahulaan na lang Tapos yan. yung talo may premyo. Sige. okay, wag Oo. Sige. okay. Okay. Category number 1. Yun. Mitochondria is often labeled as the powerhouse of the cell. Number 2, Sleeping Beauty has 7 dwarfs. Number 3 statement, Mercury is the closest planet to the sun. Sige, go. Okay, Kuya George. Mercury. Mali! Yeah. Pastor, uulitin ko po ulit yung statement. Sige, Sige po. Nanguna lang ako eh. Mitochondria is often labeled as the powerhouse of the cell. Statement number 2, Sleeping Beauty has 7 dwarfs. Number 3, Mercury is the closest planet to the sun. 2 truths and what is the lie? Mercury is Mercury nga eh. Yun ako, binanggit ko nga eh. Okay. sinagot niya na ba yan? Ano po isagot nyo? Hindi yung 7 dwarf kay Sleeping Beauty. Okay. 1.0 Kuya Joe. Zero. Zero ko. Okay. Okay. Mercury nga eh. Second category. Okay. Statement number 1. On the 4th day, God created the sun, moon, and stars. Jesus died at 33 years old. Statement number 2. K is the symbol for potassium in the table of elements. Statement number 3. Sergio Osmeña is the 3rd president of the Philippines. Pastor. Pipindutin ko na eh. Si Sergio Osmeña is the 3rd president. Okay. Tama! Ang lie po is Sergio Osmeña. Talo ka dyan kasi third English. president of the Philippines. Pwede ba itagalog mo? So, 2 points, Pastor, and Kuya George, 0. Eto na po ang Bow. last. Second na ating category. Okay. Game. Statement number 1. Most reptiles lay eggs. Statement number 2. Skyflakes crackers has 54 holes. And last, third statement, Abel killed his brother Cain. Brother George. Kuya George. Statement number 2. Mali. Mali. Diba sabi sa'yo, mali pa rin, diba? Sabi sa inyo, mali. Ulitin. Ulitin mo muna. Okay. Statement number 1, most reptiles lay eggs. Number 2, skyflakes crackers has 54 holes. And number 3, statement, Abel killed his brother Cain. Number 1. Egg! Mali po! Mali. Tamang sagot po ay Number 2. Abel killed his brother Cain. Di ba dapat si Cain? Wala na, no? Ang pumatay. So, okay po. Ang winner po natin ay si Pastor Benji. Yun, banalo. Natin ngayon ay si George. Kakain ka lang yaki. Yaki! 3 yaki. Puro kaya naman, oh. Ilan pa? Ayun, 5 yaki. So, okay. Hindi pwede. Pwede. Maasim yan. Okay, 3 daw. Isa lang. Baka ma-hospital tayo. Alam niyo, 50-50 tayo rito lahat. Meron. Ha? Okay. Ako yun, kaya mo ba? Kaya mo ba? Meron po tayong representative, si Brother George, Yaki. Yaki, sobrang asim yan. Kakain ng Yaki ay si Brother Akuyo. Hindi pwede. Wag na lang. Iyan na lang natin. Kasi wala rin premyo yung natalo eh. Yung nanalo eh. Truth and consequence yan, Brother George. Eh. Ha? May consequence talaga yan eh. Consequence. Yung representative. Ayaw niya nga eh. Wag na lang. Kung ayaw niya, wag na lang. Chewing gum yan. Wag yung chewing gum. Nakain ako eh, chewing gum. Durog yan sa akin. Lunok yan. Okay, last shoutout natin, Brother George. Yan.
Ha? Ayan, mga yung mga kakilala nating pastor, sila Pastor Jess, sila Pastor Clyde, Pastor Reynald Baez, Pastor Darwin. Shoutout sa inyo mga shoutout. Kamanggagawa sa Panginoon. Pastor Macnay, shoutout po. At kay Sister Cathy, shoutout po sa may mga business about dito sa ating kapihan. At kay Pastor Fred ng taga Quezon City, Tandansora, ay shoutout po sa inyo, Pastor Fred. At kita po tayo, may reunion po tayo sa later ba? Mamaya, later. Hindi ba maya pala? Ano pala? Sa 15 at kita po tayo dyan. At sa mga taga Quezon City at ang mga nanonood, shoutout po sa inyo mga taga Quezon City. Ay abangan yung mga next episode namin. Talaga makiki-join kayo sa amin. Talagang magandang talakayan sa ating lahat. Sa aking asawa at hair and makeup, siya pong pati yung outfit ko. Ang init, diba? Walang aircon. Ayun, salamat sa sa company ko at normal na naman kami, full force na naman ang aming duty. Ayan, okay. So natapos na naman tayo sa pangilang na tayo? 27 na tayo. Sa next week 28 na tayo, Brother George. Kaya pasalamat natin yan sa Panginoon na patuloy tayong sinusustain ng Panginoon na yung ating programa ay patuloy na diba? Talagang nakakasurvive, Brother Jones. Sa tulong at biyaya lamang ng ating Panginoon. At dadami pa yung natin. Kaya, next week, muli po ninyo kaming subaybayan. So, magpapaalam na po kami. Yes, ayan, yun. Ito po sa aming programa, ang Kapihan at Chikahan sa CGBC 2021. Okay.